guys, good afternoon. Welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. Ito guys, ang pangatlo natin na pagriripat ng ating Astrophytum sa mga green pots na to. So, hindi ko na may papakita sa inyo yung pagripat ko ngayon kasi nagawa ko na siya guys. And kasi dito guys, umuulan-ulan. Ayan, umuulan-ulan pa rin dito. Pero mahina lang naman guys. Ayan tumutulong nga dyan. So, ayan, bigyan ko na rin kayo guys ng update doon sa mga naripat natin last time. And papakita ko sa inyo yung mga naripat ko ngayon. Ayan, so dito sila. Pero bibigyan ko muna kayo ng update dito sa mga dati natin na Mirio. Ayan, so ayan guys, Ayan, yung mga una natin na naripat. Ayan, mga na to guys, buwan na to nakaripat dito. So ito sila. Okay naman sila guys at malalaki na talaga. Nakakatuwa kasi malalaki na sila. Ayan Ayan. Yan yung mga nauna natin na nairipat dati. So, tinanggal ko na yung mga Mirio natin na nandyan sa taas na naka-separate pot. Yung malalaki na natin na Mirio guys. Ayan. Ito yung mga Astrophytum natin guys na mga bilog. Ayan yung parang mga kalabasa. Ayan yung mga nauna natin na naripat. Malalaki na talaga. Yan. Malaki naman na sila pero mas lumaki pa sila na simula nung mairipat natin sila dito sa green pots. And ito yung bago guys na niripat ko. Ayan, madungis pa nga. And inano ko na rin, inisprayhan ko ulit sila simula dito papunta doon. So nakaripat ako ngayon ng dalawa ulit. Ayan. So bali ito siya. Tsaka ito. Ayan, ito kasi ginitna ko siya kasi dyan ko siya nalagay kanina. So, napaghiwalay ko. So, ito, ayan, wait, natitinik ako ng gym, Ayan, so, ayan. Yan yung naripat natin ngayon. Ayan, basa sila guys kasi diniligan ko sila ulit. Kasi sobrang dehydrated talaga nila. Ito yung naripat natin ngayon. Ito yung nakaraan. Tapos, yun yung mga nakaraang araw pa guys na nairipat ko. Ayan. So, diba, maganda na sila dyan, guys. Kaso ito, magulo na naman ito, guys, na mga nandito. Yan, ito yung mga isusunod natin kapag meron pa ako nakuha ganitong pots, guys. Siguro, isa na lang yung pot natin na ganito. Kaso lang nasa labas, guys. Nandun sa labas. Ayun, banda, Ayun, isa na lang yung nakikita ko. Nabasa kasi, guys, yung succulents natin na nandun. So, hindi ko siya magalaw ngayon. So, nabasa siya. Nasok yun, so hindi ko siya gagalawin kasi baka mamaya ma-root rot naman guys. So hayaan ko muna siya na matuyo kapag uminit. Ayan, so ito na yung mga naripat natin. Ayan, maganda na siya guys, 'di ba? Kapag ganitong lahat na astro nakatanim sa ganitong pot. So uniform sila papunta doon. So parang mas net sila tingnan. So meron pa tayo doon vacant na siguro kasya pa dyan yung dalawang pot. Yung isa kasi, yung dalawa kasi, napagripatan ko siya ng dalawang gymno. So, gymno yung nailagay ko. So, hindi ko na yun gagalawin. So, hayaan ko na yung gymno na yun, guys. So, eto na muna. Yung natira natin na ganitong pots, iriripat ko na lang yung succulent na nandoon kapag na-dry na siya, guys. And then, kapag may nakita ako na ganitong pots, siguro, kailangan ko pa ng 1, 2, 3, 4, 5, mga 6 siguro na ganito na pots guys para mairipat ko to lahat sa ganitong pot. So maganda na sila i-arrange kapag nakagawa na tayo na bagong greenhouse. So gusto ko kasi guys parang pare-pareho yung pots nila tapos pantay-pantay sila, 'di ba? So maganda na ganun yung itsura nila guys. Kasi sa iba-ibang pots magulo. So yun yung gusto ko. And gustong-gusto ko talaga itong ating mga Astrophytum and Gymnocalcium kasi mababait talaga silang alagaan. Yun nga lang, yung ating mga Gymno, may mga tinik talaga. Ayaw ko talaga ng may mga tinik. Pero, ewan ko guys, nagustuhan ko kasi sila sa color and ang ganda talaga ng kulay ng mga Gymno. And sobrang gandang-ganda talaga ako sa mga Gymno natin ngayon kasi sobrang tataba talaga nila guys. Ang gaganda na nila at ang lalaki na nila. So, ito yung mga isusunod kong iriripat para mapalitan natin yung potting mix niya or madagdagan lang, kahit madagdagan lang natin guys ng Carabao manure para pampataba din sa kanila guys. Ayan, kasi nilagyan ko naman na ito ng guys, ng
Osmocote. Pero mas better pa rin na malagyan natin sila ng pampataba sa soil. Ayun. So, parang nagustuhan ko talaga yung Carabao manure, yung durog na ihahalo sa potting mix nila, guys. Maganda siya. Pero ito, guys, mga wala naman tong mga Carabao manure. Pero ang lalaki na talaga. Ito nga, guys, so sobrang natutuwa ako dito. O, tingnan nyo, oh. Paano na siya, guys? Pa-columnar na siya. Ayan, oh. Matangkad na siya. At ang ganda talaga, guys, ng color niya, oh. Ayan. Half nga lang. Dito yung sobrang tingkad ng color doon. Green pa yan, guys, oh. Ayan, nakakatuwa yung ano nila, guys, yung mga color nila talagang napaka-vibrant ngayon. Ito, medyo medyo nag-fade yung color niya. Hindi kagaya nakaraan na sobrang red talaga to, guys. As in, red na may pagka-pusha pink yung color niya. Pero ngayon parang nag-light. Yan kasi ano siya dito, guys, na sobrang siyang nainitan. So, nagaganon yung color niya kapag naanuhan siya, guys, na shade siya. So, mas maganda yung color nila. Makikita nyo yung pinaka-tingkad na color nila, guys, kapag naka-shade lang sila. So, kapag naiinitan ng sobra, parang nafe-fade din yung color nila, guys. Ganun yung napapansin ko sa aking mga gymno. Ayan, so, mas maganda yung shade lang kasi hindi sila masyadong nadidehydrate. Ayan, and then, maganda talaga yung parang glossy yung skin nila, guys. Yun yung napapansin ko sa mga gymno kapag hindi sila talaga full sun. So, ito kasi full sun na to, guys, kasi yung net natin nakausog na sa taas. Ayan, kausog na kasi yung mga mga succulents natin nasa harapan. Yung pinoprotektahan ko talaga sa init. Ito naman kasi, guys, nakakaya naman nila yung init, lalo na nung summer. Nakakaya naman nila. Yung mga succulents lang talaga yung bumibigay nung summer, kaya inabante ko sila. And kailangan ko nang magpalit ng net kasi sira na talaga itong net natin, guys. So, tingnan nyo, nag-crack na talaga siya dito banda. Super tagal na kasi nitong net na to, guys. 70% shade net to. Net to ng ating orchids before. Yan, mga orchids kasi yung alaga ko before. And ito yung net nila dati. 2018 pa ata yun, guys. 2018, 2017, parang mga ganun na year nung nag-alaga ako ng orchid. So, yun yung pagkabili ko sa kanya. Yan, ginamit ko siyang pang shade sa ating mga orchids before. Ayan. So, gamit ko pa rin siya dito, guys, sa ating mga succulents. So, ayan. Talagang gamit na gamit itong net na to. And maganda talaga siya, guys, kapag nasa full sun, sobrang sikat ng araw or sobrang intense talaga yung init sa inyong place. Maganda itong 70% shade net kasi bright talaga siya, guys, sa ilalim, and sobrang alinsangan niya. Tamang-tama lang para sa ating mga gymno, astrophytum, and mga succulents natin. Yung ganitong shade net. Kasi, guys, yung maliliit lang, yung parang ganyan na net, talagang nainitan pa rin sila ng sobra. Yun, maano pa sila nun, guys, masa-sunburn pa rin sila. Pero ito, hindi na kapag ganito, guys, nakapalibot sa inyong mga succulents and astrophytum. Hindi yan sila, guys, ma-sunburn. Lalo na sa ating mga succulents, sila, talagang ma-recommend ko yung 70% shade net kasi kapag sobrang init talaga sa place nyo, talaga mapoprotektahan niya yung inyong mga succulents. So, kagaya dito sa area na to, napoprotektahan nito yung mga succulents natin dito sa harapan. Yung dito, kasi to, guys, nainitan talaga sila ng na direct sun. Hindi naman totally direct sun kasi meron tayong greenhouse and meron silang bubong na UV plastic. Pero talagang naiinitan sila. So parang mas mainit mga, guys, kapag may bubong kasi kapag may bubong, sobrang alinsangan talaga, guys, dito sa ilalim. Talagang yung parang init niya hindi makalabas-labas compare sa naka-direct yung sun na nakatutok sa kanila, 'di ba? Naka-open yung air. So na parang pa rin sila, napipreskuhan sila. Pero dito kasi, 'di ba, kapag may greenhouse, hindi makalabas-labas yung init pataas. So yun, mas okay pa rin kung may shade net talaga tayo. So yun, guys, yan na lang muna, guys, yung mai-share ko sa inyo ngayon. Yan yung nagawa natin dito sa ating garden. Ayan, paunti-unti lang, guys, yung pagriripat ko kasi hindi talaga kaya yung isang ripatan lang. Napakarami nila. Ayan, padahan-dahan lang yung pagripat natin and unti-unti ayusin natin sila dito sa area na to kapag natapos ko na silang iripat. Ayan, siguro isa na lang kasi, guys, yung green na pot natin. So,
yun na lang, yung matataniman natin ng ating astro. Kung wala akong makitang gantong pots kapag nakaluwas ako ng bayan, hayaan ko muna to guys na mga astro natin dito sa pot na to. Ayan, sa dati nilang pot. So isa na lang yung mairiripat ko sa kanila. So meron pa tayong 4 pots pa na kailangang i-ripat sa ganito. Ayan. 4 pots or 5 yan guys. Kasi nandito meron pang 2 oh. Ayan oh. Ala, nabubunot yung ano ko dito guys. Alam nyo guys, diba napakarami kong mga babies ng astro galing sa seeds. Nasira sila guys nung summer. Ayan oh, na ano sila, na tawag dyan, na sunburn. Bali, parang naluto sila guys. Ayun, naluto sila nung nilagay ko sila dito sa area. Yung mali ko din guys kasi nilabas ko sila dito na area. Dati kasi nandito sila sa shade area. So, nilabas ko sila. Ayan o. Yung dito nga nawala na o. Ayan, wala na. Ang natira na lang ito. Ayan o, tumba-tumba pa. Pero yung mga ano natin guys, mga nabuhay natin galing dito sa ating melo, nandun sa ilalim, okay na okay siya. Yan, buhay sila kasi dinidilig-diligan ko sila doon. And, lumalaki. Kaso lang siksikan talaga sila doon guys. So, need ko silang iripat siguro. Pero saka na guys, kapag natapos ko na tong mga gagawin nating repotting dito sa ating mga, mga cactuses. So, soon, magtatanim na naman ako dito naman sa mga succulents. Yun na naman yung kailangan kong iripat. So, kasi kailangan talaga nilang palitan ng potting mix. And may mga mga succulents na hindi nakagandahan, so kailangan na talagang palitan ng potting mix. And ng pot na din kasi sira-sira na yung ibang pot guys. Kapag ginanon mo, gumaganon siya, nagka-crack na. So lalo na yung mga pink pots na yan guys, yung mga luma ko ng mga pink pots, talagang bumibigay na sila. So yan lang muna guys, that's all for today and see you on my next vlog. Happy gardening everyone, bye bye!